Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubay tumututok po dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga kababayan sa abroad, lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga tinatalakay na mahalagang mga usapin dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat, maging sa ating mga bago po natin mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa araw po ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Syempre, eto na nga. So, may bagong bitaw na naman itong nababaliw na o nawawala na sa sarili, wala na yata ibang matapik ito. So, wala pong iba kundi itong chikalem na talagang masasabi mo na talagang may wangkli na sa utak, may wangkliling na. So, baka darating ang panahon may one-tokling na to. Nakita mo yung mata, dokling na nga eh. So, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan natin ngayon. So, panoorin ho natin yung kanyang mga sasabihin. So, eto na po mga minamahal ko mga kababayan. Ang sagot ay mabigyan ho natin ng matinding reaksyon. So, here we go. So, nabasa kasi ako sa mga chat at nag-send sa atin yung ating mga palangga na mayroong planong may mga possibilities. Possibility na ano? Na isususpend si Mayor Baste ng Davao. Okay. Mga kababayan, hindi naman to bago. Diba? Ito yung ginagawa talaga ng bangag na gobyerno. Kasi nga, natataranta na sila. Ganon. Diba? Kinakabahan na sila, na malapit nyo na silang biyakin. Talaga, ha? Ang mga jungo na mga jutang ginines na mga yan. And gawin nila. Okay, gawin nyo. Tanginan nyo mga hayop kayo, mga bangag. Ito lang masasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Ito bilang respeto na lang kay Maharlika. Putang ina mo rin, tang ina mo rin. Respeto ko na lang sa iyo to Maharlika, kiki ka ng ina mo. Alam mo ba na ikaw na yung pinaka lokaret na parang yung mga salita mo hindi maintindihan ko ikaw yung nag-jijimon, hindi naman bagay sa'yo, mukha kang mangkukulam na nawawalan ng nawawalan ng kapangyarihan, kaya yun nag-vlog na lang. Kulang na lang sa'yo, alam mo kung ano, yung walis tingting na hiniram ng kapitbahay mo na hanggang ngayon hindi pa sinasauli. So, may nakita daw siya, may nabasa daw siya na may posibilidad daw na masuspinde. At sabi pa niya, mga minamahal ko mga kababayan, hindi na daw bago. Bakit? Ilang beses ba sinuspinde si Baste? Ba't sinasabi mong hindi na bago? Talaga naman. Mga minamahal ko mga kababayan, dito pa lang sa kanyang salita, masasabi mo na lokoret talaga tong hayop na to. Pero bago ang lahat, magandang araw sa iyo Maharlika at sa lahat ng mga siraulo, gago na katulad mo. Okay? Gawin nyo yan nang malaman ninyo ang yung galit ng taong bayan sa mga anong klaseng galit? Yupak ninyo. Diba? Sinuspend nyo si Governor Hubahib, si Mayor Rama, okay? Ang mga police, okay? Ang mga general, yung mga tao sa government, yung mga government workers,
na pinagtatamnan nyo ng kaso kapag nakita nyo kritiko. Alam mo, Maharlika, nagpapatawa ka ba? Ha? Nagpapatawa ka ba? Ha? Tinataniman ng kaso? Ang alam mo, mahilig magtanim ng kaso yung amo mo. Di ba nga, anong ginawa niya kay Dilima? Di ba? Anong ginawa niya kay Dilima? Talaga naman, nagsosyongilay ka na naman. Para kang isang swakik na walang pinipilitik. Ha? Mga minamahal ko mga kababayan, nabubuang na naman po ngayon si Maharlika. Ha? Anong gusto mong gawin ng gobyerno doon sa mga siraulo, mga gago, mga demonyo na pasaway sa gobyernong ito? Ha? Hindi sila inalis dahil mabubuti sila. Lagi mo tatandaan, Maharlika, na kung meron mang inaalis sa kanilang posisyon, kung meron man nasususpinde dahil sila ay gumagawa ng masama. Hindi ang katulad ni Digongyo noon, kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, yung pa yung sinususpinde. Yung pa yung nakakatikim ng kung ano-anong pananakot. Ha? Kung noon hindi sinususpinde yung mga gago, mga siraulo, yung mga magnanakaw sa gobyerno, ngayon ito na yung tunay na batas, ito na yung tunay na panggobyerno. Na kung saan walang kinikilingan, walang pinipili. Ha? Walang sinisino, kahit gobernador ka pa, mayor ka, etc. etc. Ha? Hindi kagaya ng amo mo noon na kunyari ilalabas to sa master list, pag nabigyan na ng pera, naabutan na siya, nawawala na doon sa master list, bigla na lamang naaalis. Ha? Kaya nga nung panahon ng amo mo talagang nakakainis. Ewan ko ba, ha? Kung bakit ganon. Ha? Sa itsura pa lang ng amo, mukhang payat na dilis. Ha? Sa itsura pa lang ng amo mo, mukhang yagit na hindi nagbibihis. Ha? Oh, ikaw naman, mukha kang tae na ginagalis. Ha, Maharlika? Mga minamahal kong mga kababayan, para bagang, tingnan nyo, ang galing ho magsalita nito ni Maharlika. Sobrang professional ho magsalita ito pagdating ho sa mga kabaliktaran. Dito po siya binabayaran, mga minamahal kong mga kababayan. Ha? Dito siya binabayaran. Yung masasama, yung mga ano niya sa vlog niya na kunyari, inalis dahil sa pamumulitika, dahil sa politika. Inalis dahil sa kalaban. Ganun na Ha? Mga minamahal kong mga kababayan. Ang galing talaga, di ba? Diyan magaling si Maharlika. Diyan nga siya sumikat, di ba? Sa dami ng mga kwento niyang ginawa na hindi naman niya napatunayan, di ba? Doon siya sumikat, doon siya nagkakapere. Di ba? Yung vlog niya, ginagamit niya para lamang manira. Ha? Sino kaya ang binayaran ni Digongyo para manira? Di ba siya? So, ibig sabihin lang, kung sino man dito ang namumulitika, kayo yun. Lalong-lalo ka na, Maharlika, na dahil hindi ka nabigyan ng magandang posisyon, yung pagiging solid supporter mo kay Bongbong nawala. Doon ka agad lumipat, lumukso ka sa ibang bakod. Dahil naaabutan ka, dahil nagagamit ka sa iyong pagiging chismosa, sa iyong mga ginagawa, sa iyong paninira, sa iyong mga sinasabi na wala namang mga katotohanan. Ha? Diba? Puro kayo ka bangagan. Puro kabangagan. Ano nangyari ngayon dyan sa Davao? Kung puro kabangagan ng aming Pangulo, sino kayang bangag? Sino ba yung masususpinde dahil yung mga empleyado dyan mismo sa City Hall ay puro bangag? Natuklasan na puro bangag. Di ba kayo? Di ba? Ito sinasabi ko sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan. Salita sila ng salita, paninira sila ng paninira, sa kanila yung paninira, sa kanila yung salita, pero nakikita sa kanila yung gawa na sila pala yung gumagawa. Diba? Dahil sa natuklasan na marami palang adik dyan mismo sa munisipyo ni Baste na siyang nangungulo dyan sa Davao. Diba? Lababas na yung katotohanan. Nagsasabi tayo dito ng katotohanan. Sabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala kasi ang totoong mga adik nandiyan lang.
Kunyari, papatayin nila yung mga walang tsinelas, pero yung totoo sila dyan. Dapat nga, sinama si Basti doon sa surprise ng drug test Diba? Kaya lang, talagang mailap. Kasi bago ka daw makalapit dyan kay Basti, talagang kargado ng mga yan. Bodyguard, malayo ka pa lang, maaamoy na. Teka, ano nangyari doon? Boss, sibat na. Delikado tayo. Diba? Para kang dadaan sa 4 na bakod bago ka makarating kay Basti. Ganon sila kaingat kasi talagang mabubuking sila. Di ba? Wala na kayong magawa sa buhay ninyo kundi ang mag-trip. Nako, sino kaya? Wala na daw magawa ang ating mahal na Pangulo kundi wala na daw magawa sa buhay kundi mag-trip. Sino kaya? Sino kaya yung pumupunta sa ibang lugar para magsalita ng mga kasinungalingan na ginagamit pa yung prayer rally na wala naman talaga nangyayaring prayer rally kundi paninirang rally. Totoo yan. Siguro naman napapakinggan ninyo, hindi naman siguro tayo mga bulag, hindi naman siguro tayo mga bingi. Nararamdaman nyo, nakikita nyo ang katotohanan. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan, yung mga sinasabi ngayon ni Maharlika, siya din ang tinatamaan yan. Kaya lang, kapal moks na to kasi bayad nga. Kapal mukso to. Naalaman ko ho, isa sa mga kakilala niya, pag nagbablog pala ito, mga minamahal ko mga kababayan, ang laki-laki nung doon. TV sa harapan niya. May screen. Scripted lahat ng sinasabi niya, hindi katulad ng ginagawa natin dito mga minamahal ko mga kababayan, kaya diretso tayo magsalita. Kasi mula sa puso. Magmula sa puso ay tuwing kanya, magmula lang ho yan sa nguso. Kasi scripted ho yan. Mga minamahal ko mga kababayan, nagtitrip daw ang ating mahal na Pangulo. Sino kaya ang nagtitrip? Hindi ba't ikaw? Dahil ikaw yung laging bagang. Ikaw yung lagi nagsasalita ng mga kasinungalingan na wala namang kwenta, walang katotohanan. Dahil bayad ka, dahil nga may lingguhan ka, may buwanan ka, ayun, nagsasalita ka ng kasinungalingan. Hindi nakataka-taka, Maharlika na magsalita ka ng mga kasinungalingan o makagawa ka ng mga kasamaan dahil yung mismong asawa mo nga, yung asawa mong foreigner, dahil sa katakawan mo sa pera, biro nyo mga minamahal ko mga kababayan, dahil gusto pala nito makatikip ng ibang lalaki, ibang putahe, nilaso niya yung kanyang asawa. Diba? Hindi lang to chismosa, malandi pa. Walang kakontentuhan itong babaeng to. Kasi nga, bangag yan. Bangag yan. Hindi nyo nga napatunayan Patunayan nyo, pero kami kaya namin patunayan na bangag yung amo mo, Maharlika. Dahil sa fentanyl. Hindi niya na alam yung sinasabi niya. May patunay kami dyan. May patunay kami. Dahil sa fentanyl, hindi niya na naaalala yung kanyang sinabi, di ba? Sabi ni Digong nyo, mga minamahal ko mga kababayan, anong sabi niya? May bangag daw tayo o may adik daw tayo na Pangulo. Panoorin ho natin. O yun, di ba? Malinaw. Sinabi niya ngayon, kinabukasan, nung in-interview siya, anong sabi? Wala daw siyang sinasabi. Biro mo, nangako pa nga. Kahit pa daw patayin siya. Di ba? Kunyari, takot pa siya kay Marcos. Di ba, malaking katangahan yan, mga minamahal ko mga kababayan. Sino kaya ang bangag? Sino kaya ang bangag? Nakikita mo naman kung sino yung bangag, di ba? Sa mga salita pa lang nito ni Maharlika, masasabi mo na talaga na ito yung bangag. Mga palangga, sobra pa sa silent martial law, happy go comfy. So dahil nga nakikita nila yung effect ng maisog rally ng mga supporters pa rin ng Duterte. But again, this is not about Duterte. This is not about yung mga kritiko About ginagawa ng mga bangag na ito sa inyo. Ito lamang ay pagpapakita, mga kababayan, na wala na sa tamang direksyon ang mga buwaka ng inang mga bangag na ito. Pinagtitripan nila. Okay? Pinagtitripan nila yung gusto nilang pagtripan. Sino kaya? Di ba? Excuse me po. Wala na daw magawa. Pinagtitripan na lang. Dahil wala nang magawa ating mahal na Pangulo, kaya pala nagbibigay ng lupa kung saan-saan na may kasamang titulo na hindi nagawa noon ni Duterte. Maniniwala kayo sa buwakang inang ito?
na wala naman dito sa ating bansa, na kung saan nagsasalita lang ng ayon lang sa kagustuhan niya. Hindi naman to dito nakatira tong buwisit na to at hindi makakapunta dito sa ating bansa to itong walang niyang to. Dahil maliban na traitor tong hayop na to, bayaran tong babaeng to. Ha? Bayaran niyang babae na yan. At kriminal yung babae niya, mismo yung kanyang asawa, pinatay lang niya dahil gusto nga niyang yumaman na solo. Ha? Mga minamahal ko mga kababayan, wala tong magawa. Bakit hindi mo subukan maharlika na pumunta dito sa bansa at tignan mo yung mga proyekto? Nagawa ba ng amo mo, yung nagawa ng aming Pangulo, Bongbong Marcos? Natanggalin yung utang na nagkakahalaga ng 57 billion na napanahon ni Digonyo na imbis mawala yan dahil yan ang kanyang pangako, hindi naman nawala. Sa halip dumagdag, ngayon nawala na. Ha? Nagawa ba ng amo mo? Natanggalin, alisin yung kanyang utang na ipinamana niya kay Bongbong Marcos? Sige nga, para sabihin mo nagtitrip lang, malaking kasinungalingan ang sinasabi mo maharlika na kung saan malinaw na malinaw pa sa tubig na hindi nadadapuan ng hangin na puro paninira lang ang ginagawa mo sa buhay mo dahil hindi ka makontento sa buhay mo dahil hindi mo matanggap na hindi ka nabigyan ng posisyon ng aming mahal na Pangulo at hindi bagay sa'yo ang kahit anong posisyon dahil nakikita namin sa pagmumukha mo na hindi ka mapagkakatiwalaan. Ha? Masahol ka pa sa pokpok na hindi kumikita gabi-gabi. Illegal suspension yung tawag sa mga yan. Walang due process. Sira ulo ka pala. Ano nga daw? Diba? Wala daw due process. Yung amo mo nung nagpapatay ng mga tao na mahigit 30,000. Ha? Dinaan ba niya sa due process yung pagpapapatay ng mahigit 30,000 katao dito sa bansang ito? Kung hindi ka ba naman baliw, sira ulo, gago, demonyo ka. Ha? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba maharlika? Alam mo ba yung sinasabi mo? Kami mga Pilipino na nandito, alam namin ang buong katotohanan. Ikaw, nandiyan ka. Ha? Nagpapabiyak ka ng kani-kaninong mga ano dyan. Naging puhunan mo yung ano mo, yung mabaho mong ano. Mabaho mong mani. Ha? Hindi mo alam ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kung ano man yung sinasabi mo dyan, malamang ayon lang yan sa sinasabi sa'yo ng mga taong gustong manira sa aming mahal na Pangulo. Pero yung mga taong nandito, alam namin ang katotohanan. Kaya huwag ka nang magsasalita ng kahit anong mga paninira dahil wala nang maniniwala sa'yo. Dahil alam ng buong bansa, alam ng mga tao, alam ng mga supporter ng aming mahal na Pangulo na lahat ng sinasabi mo ay paninira. Sa totoo lang, sa ginagawa mo niyan, imbis na umunti yung tiwala ng mga tao sa aming Pangulo, lalong dumadami. Dahil iba yung sinasabi ninyo sa ipinapakita ng aming mahal na Pangulo. Di ba? Wala daw due process. Ha? Kaya nga nagkukumahol kayong sirain yung aming mahal na Pangulo Dahil alam nyo na yung amo mo, dahil sa kalabisan, dahil sa kawalang yaan, dahil sa kawalang modo, walang respeto sa kapwa-tao, walang respeto sa gobyerno, walang respeto sa batas, walang respeto higit sa lahat sa Diyos, umabuso. Di ba? Piling niya, hari siya. Yung mga bagay-bagay na dapat dumaan sa due process, hindi niya pinadaan doon. Isa na doon yung pagkuha ng pera ng taong bayan, imbis na dumaan sa COA, diretso. Di ba? Imbis na dumaan sa hukuman, pinapatay na lang. Tapos magsasalita ka, sabihin mo yan sa amo mo. Ha? Maharlika, tangina mo. At meron niyang pananagutan yung gobyernong ito. Sira ulo ka. Ha? Paano mananagot ang gobyernong ito? Na halos lahat ng tinatanggal nila, lahat ng sinususpindi nila ay mga taong walang karapatan na maglingkod sa bayang ito sapagkat sila'y nagiging aso. Ha? Sila'y nagiging aso ng isang demonyong nagpipiling hari. Nagpipiling o tumaas na pa rin na para bagang presidente pa rin siya ng bansang ito. Na kung saan, hindi na nga niya halos maalala yung sinabi niya kahapon. Diba Narinig nyo naman kanina, diba? Pinalabas natin. Sinabi niya, ganito daw yung ating mahal na Pangulo, tapos kinabukasan. Hindi naman pala. Hindi niya maalala. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan. Pananagutan, paglabag sa batas. Jesus.
Paglabag daw sa batas. Kung tutusin, kaya nga kayo nagkukumahol, kaya ka nga binayaran ni Duterte. Ha? Dahil mas marami siyang nilabag na batas. Ha? Unang-una, batas ng Diyos, nilabag niya. Pangalawa, batas pang tao, nilabag niya. Ha? Marami siyang nilabag na batas. Kaya kung pag-uusapan yung paglabag sa batas, mas maraming nilabag yung amo mo. Ha? Na kung saan nagmistura siyang mas higit pa sa demonyo yung kanyang pinapakita ng mga panahon niya. Kaya huwag ka magsalita, alam mo, Maharlika, lahat ng sinasabi mo puro mga paninira. Ha? Dahil hindi mo nga matanggap na hindi ka nabigyan ng pabor. Ha? Hindi ka nabigyan ng posisyon. Ha? Alam naman namin yan. Ha? Sa itsura mo pala, mukha kang pokpok na hindi kumikita gabi-gabi. Maaring pag-aklas ng taong bayan para mas mapabilis ang paglubog nyo sa kumunoy na mga ginayupak kayo. Oh, ginayupak ka rin, gago ka. Hindi mangyayari yan. Dahil hindi naman mga bobo ang mga tao, ang mga Pilipino dito katulad mo. Ha? Hindi katulad mo, mga Pilipino, ang mga tunay na Pilipino dito sa bansang ito, hindi mga tanga, hindi mga bobo. Ha? Di ba sinubukan nyo na? Sinubukan na ng amo mo, hikayatin yung mga kasundaluhan, ano nangyari? Di ba napahiya siya? Sinubukan niya yung mga kapulisan. Ha? Para sinasabi mo, Maharlika, na bobo na talaga yung taong bayan. Kaya sinususpindi ang mga yan dahil nakikisa sila sa masamang gawain ni Digongyo. Ha? Alam mo sa sarili mo yan. Bakit hindi mo i-discuss dyan sa vlog mo? Kung ilang trilyon ang iniwan niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi mo kayang i-discuss dyan sa vlog mo? Ha? Yung mga ginawa niyang kahayupan. Ba't hindi mo ma-discuss, ma-topic dyan sa programa mo na minura niya ang Diyos? Kung talagang ano ka, hindi ka bayaran ni Digongyo, ba't hindi mo ma-topic dyan? Kagaguhan mo. Okay? Corruption, bribery, extortion, lahat na ng klaseng paglalapaspangan ninyo sa batas, criminal ang dapat. Pag nagsalita, akala mo, alam niya. O baka gusto mo, Maharlika, isa-isahin ko sa'yo kung anong ginawa ng amo mo. Ha? Yung amo mong si Digongyo, traidor. Yung amo mong si Digongyo, traidor. Ha? Unang-una, kriminal. Mamamatay tao. Kaya speaking of criminal, baka hindi mo alam ang sinasabi mong hayop ka, tulonggis ka. Ha? Kung pag-uusapan ng kriminal, wala nang ibang mas kriminal dito kahit saan ka magtanong. Kaya nga sumikat yung amo mo, kaya nga maraming galit na bansa sa amo mo eh. Dahil sa sobrang kriminal. Pagnanakaw, speaking ng pagnanakaw, baka nakalimutan mo na yung amo mo, ha? Nakipagsabuatan kay Michael Yang para makapagnakaw sa pamamagitan ng Parmali. Ha? Baka nakalimutan mo, nung panahon niya, ang daming issue tungkol sa korupsyon. Tarantado ka. Kaya ayusin mo yung salita mo. Magsalita ka, dapat yung hindi ka binabato. Yung hindi babalik sa'yo, yung bato ng tirador mo. High crime ang ginagawa ng gobyerno ito. Yung suspension, yung pagsususpend nito. High crime daw, mga kababayan talaga. Mga kababayan ko, matino pa ba tong gagong to? Alam ba niya sinasabi niya? Diba? High crime. Alam ba ni Maharlika yung salitang high crime at kanino dapat yan ina-address? Ha? Hindi ba high crime ni kay Maharlika yung nagpapatay yung amo niya ng mga inosenteng taong walang kalaban-laban na kung saan hindi dumaan sa tamang proseso? Ha? Nakalaunan, natuklasan na yun ay pakitang tao lamang para lamang mapagtakpan yung katotohanan na habang pinapatay ni Duterte yung mga biktima ng drugs, ng mga drug lord, Chinese drug lord na yan, ha? Pinoprotektahan ni Digongyo yung mga Chinese drug lord na nagbibigay sa kanya ng payola. Ha? Alam niyo ng mga panahon na alam niyo si Maharlika, di ba? Alam niyo naman, supporter to ng mga Marcos.
Talaga, nung panahon na sinisiraan nito si Duterte. Ang dami niyang paninirang sinasabi sa mga Duterte. Pero nung hindi lang siya nabigyan ng pabor, lumipat sa kabila, mabango na sa kanya yung mga Duterte. Kaya walang kredibilidad tong babaeng to. Ha? Walang kredibilidad, lalong-lalo na usap-usapan na mismong asawa niya, nilason niya. Dahil sa hindi siya makaporma, gusto niya makatikim ng ibang, alam niya na, sa itsura pa lang ni Maharlika mukhang kondom. Sa mga mayors, governors, pagtatanggal nila sa mga government employees sa kanilang mga trabaho, actually walang panamayan sa pagkidnap ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas sa mga bata sa Turkey. Turkey, bakit walang nagkakaso sa kanya? Ha? Bakit walang kumakaso kay mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, kung totoo yan? Ikaw na nagsasabi. Ni isang papel, wala. Hindi nga ito naging usapin Sa social media, hindi ito naging usapin sa mga TV networks. Tangi, sa'yo lang to naririnig. Kaya malinaw na paninira lang to, mga minamahal ko. Ito yung klarong paninira at ito yung klase na walang magawa sa buhay. Diba? Ang lakas mag-trip. Dahil alam niya, Pangulo yung tinitira niya, dahil alam niya na si Digong nyo ay galit sa ating mahal na Pangulo, dahil nga sa nabuking sila sa kanilang pagnanakaw, na kung saan nagsimula ito doon sa 125 million na ninakaw ni Sara. Diba? Anak naman ng teteng kidnap. Ha? Tinatapik mo dyan sa yung kidnap na yung mga paninira na yan. Bakit hindi mo itapik? Ha, Maharlika? Kung kailan sila makukulong, kailan sila makukuha ng ICC. Ha? Kung kailan sila mananagot doon sa kanilang paglapastangan sa mga taong may mga buhay na ginawa na lamang nilang mga lamok, ginawa na lamang nilang mga hayop. Ano ang masahol? Yung pag-suspend sa mga mayors o yung pagkidnap sa mga bata ni Liza, ni Marcos, ni Chua, ng DOJ, ng DFA? Mas masahol yun. Eto, anong mas masahol ngayon, Maharlika? Yung pagpatay mo sa asawa mo na walang kaalam-alam dahil gusto mo lang magpatira sa ibang lalaki, nilason mo? Anong mas masahol? Yung nagpapatay yung amo mo ng mahigit 30,000? Para lamang pagtakpan habang may maraming namamatay, doon napupunta yung mga kaisipan ng taong bayan, habang doon napupunta yung issue ay na doon napupunta yung isipan ng mga tao. Nagnanakaw yung amo mo, nakikipagsabuatan yung amo mo sa mga checkwa na nakapasok dito na kung saan naging banta ng bansang ito. Ano ang mas malaking yung pagiging traitor o yung sinasabi mo na walang katotohanan? Sige nga. Ha? Anong mas matindi? Yung pagpatay mo sa asawa mo bilang nanilason mo? Siraulo ka pala So etong yung mga naghahanap ka pa ngayon ng mga binabasa mong hayop ka. Balita na possibly hindi umano na isusunod nila si Mayor Baste. Tignan ninyo para magkaroon ng public backlash at nanghilain ang mga buto ninyo dyan, mga hinayupak kayo sa gobyerno, kayo nila tambaluslos. Tingnan mo nanakot pa, mga minamahal ko mga kababayan. Nananakot. Para bang gustong sabihin ng mga to, sige, pag inano yung mga Duterte, hindi nakatakataka yan, Maharlika. Alam naman namin na si Duterte na may hawak ng NPA. Matagal na. Nung sinasabi yung mga tao dyan, hindi yan ordinary mga tao. Yan ay mga NPA na tagasunod na ngayon ni Duterte na nag-aasta lang na kunyari mga sibilyan. Mga minamahal ko mga kababayan, alam na natin yan. Hindi na tayo na dapat di ba? Alam natin kasi nga unang-una membro sila ng International Triad. Marami talaga sila pwedeng bayaran ng mga tao na pwedeng manggulo o gumawa o manghasik ng mga kaguluhan. Kaya nga malalakas ang loob ng mga yan kasi kasabwat nila ang mga Chino, kasabwat nila ang mga NPA na pwedeng gumawa ng malaking mga kaguluhan dito sa ating bansa. Kaya malalakas ang loob ng mga Duterte yan. Yan ang katotohanan. Di ba?
Kaya ako sa iyo, Maharlika, simula sa araw na to. Salamat po sa ating mga kababayan na sumusubaybay. Simula sa araw na to, ikaw, si Banatbay at iba pang mga vlogger na tumitira sa aming mahal na Pangulo, ako ang magiging katapat ninyo at sisiguraduhin ko na talagang matutuyuan kayo ng utak sa akin. Sa akin wala nang matutuyo dahil matagal ng tuyo. Kaya sabi ko sa inyo mga minamahal ko, sinasabi ko sa inyo, kayong mga adik kayo, kayong mga bangag kayo yung mga tunay na bangag na walang magawa sa buhay. Kung ginagamit niyo yung mga vlog ninyo sa pagtatanggol sa kabutihan, wala kaya lang kasi, di ba? Diyan sa ginagawa kasi ni Maharlika, malaki pera dyan. Kaya hindi niya na iniisip yung kabutihan. Malaki pera dyan binabayaran siya kaya nga hinuhusayan niya na manira ng manira Kasi dyan siya tumatanggap weekly. Di ba? Si Banatbay, ganun din. Kaya sabi ko nga, siguro kung ako ay talagang tumanggap din at ako'y sumama sa grupo nila, kaya lang neutral tayo. Kaya nga dun sa Team Tugon, hindi na rin ako nagpatuloy dahil gusto ko neutral lang ako. Wala akong pero doon lang ako sa mabuti. 'Di ba? Doon ako sa mabuti. Kahit ako ay hindi na Team Tugon, kakampi ko pa rin yung Team Tugon kasi iisa yung pinaglalaban namin. 'Di ba? Kahit ako ay hindi pinapansin ni Madam Sendanga, 'di ba? Sino ba naman si Epipanyo Labrador para pansinin ni Madam Sendanga? 'Di ba? Pero okay lang. Kaya Maharlika sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Sinusubaybayan na kita. Kaya lahat ng sinasabi mo kontra sa aming mahal na Pangulo, ako ang sasalo at ako ang sasagupa sa inyo kahit pa magsama-sama kayo, mga hinayupa kayo, pag-uuntogin ko yung mga ulo ninyo. Kaya mga kababayan, lagi nyo pong abangan dahil lagi ko pong inaabangan yung mga topic nito. Ako po ang sasalo at ako ang sasalungat sa mga topic nila Maharlika, nila Banatbay at ang iba pang mga vlogger. Kaya abangan nyo po yung mga banat natin dito sa mga tulongges, mga hayop, mga demonyo, mga bayaran na katulad ng mga taong ito, katulad ni Maharlika at ni Banatbay. Maraming salamat po sa inyong lahat.